Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin itong naging interview kay VP Sara during the press con ng anniversary ng kanyang opisina, which is the Office of the Vice President. Pasensya na kayo, medyo may ingay sa labas. Diba? Kansilado ang mga klase sa ilang probinsya dahil nga sa paghahanda kay Pepito. Kung makikita nyo, meron pang ng sunlight, diba? Pero nag-cancel na sila ng mga klase. Ngayon, bakit nga ba nag-cancel tapos ganito yung weather? Paparating pa lang po si Pepito, wag po tayo excited. Ngayon nga may nakita akong pakita ko sa inyo guys, nasaan na yun. May nakita akong video dito sa Facebook. Ayan Signal number 1 as of 5 p.m. kahapon ay nasa Quezon na, eastern portion of Laguna. Saan ba to? Santa Maria, Fami, Sinuluan, Pangil, Mabitak, Pakil, Paite, Kalayaan, Lumban, Cavinti, Louisiana, Pagsanhan, Santa Cruz, Magdalena, Mayhay, Liliw, Nagcarlan, San Pablo City at ang Rizal. Birthday pala niya ni Justice Amy Lazaro Javier. Siya ngayon ang bar chairman. Asan na yung Meron tayong nakitang video guys na ngayon, by now, sa TV. Rumaraga sa kay Dr. Ethel. Yan. Pull up natin yung kanyang Ito, pakita natin. Ito guys, she shared palakihin natin guys para mas ma-appreciate nyo. Lourdes TV Albay, 11/16/2024 at 6 a.m. in the morning. Ito na po ang kalagayan ngayon sa TV Albay. Lumaragasa yung tubig. Walang ulan pero lumaragasa ang tubig. Ang tanong bakit? Paano? Grabe Wala pang ulan yan. So, kaya nanggaling yung tubig na yan. Pasalamat tayo sa flood control na hindi po gumagana. Yan po ang naging ating Ngayon, balik tayo kay VP Sara. Panoorin natin at mag-react tayo. Okay. Ma'am, at yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, binaretso ko kayo sa Congress for the FADCOM. Bakit po bigla kayong napasugod? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng FADCOM. Ma'am, you were there until it finished. How was it? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumakain ka na, iba-iba na reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So buong the day before at noong umaga na yon naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So medyo pagod ako. Nandun ako kasi yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So, did you do that now? Humingi ng tulong, tapos did you approach him to tell him what it's supposed to be? Sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pagising, nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So guys, you can only imagine. Doon sa mga kasama natin, again, marami tayong naging saksing buhay. Hindi lang dito sa YouTube channel natin. Maraming YouTube channel ng mga mainstream media na nag-cover ng
Duwagcom hearing ni PRRD. 'Di ba? Kitang-kita naman natin kung gaano kahaba yung naging araw ng isang nearly 80 years old na matanda. Kung mapapansin nyo nga, no, wala nang kita yata si PRRD. I was comparing his, his facial hair prior to that day sa mga ibang araw. And nakikita naman natin na may kahinaan na rin talaga si PRRD. Ano. And yet, very strong pa rin yung kanyang utak. Kung mapapansin nyo. Siya pa nagbibigay ng lecture doon sa mga lawyers na nandiyan sa Duwagcom. Ang nakakatawa pa nga, if nanonotice ninyo, kapwa niya abogado, tinuturuan niya kung paano yung tamang approach sa mga bagay-bagay. And kahit sino po sa inyo, no, napansin niyo po ba na nagpa-recess or ang Duwagcom? Napakainin man lang ang isang resource person. Binibigyan nga natin ng malaking consideration ng mga ang mga senior citizen. Pero diyan sa Duwagcom hearing ni PRRD, binigyan ba siya ng isang consideration? Hindi nga natin nakita na pinakain siya during lunch, hapon, dinner, wala. Diba? Sige nga. May nakita ba tayong ganun? Wala. Sino ba may control ng hearing na yan? Si PRRD ba? O ang chairman na si Congressman Ace Barbers? Ganun sila kawalang puso. Kung mapapansin nyo. Ako nga, kain ako ng kain ng araw na yun. Oh, hindi naman ako bata. Ay, hindi naman ako matanda na gaya ni PRRD. Pero between the days, between the hours, di ba, kumakain tayo. Si PRRD talagang hindi nila binigyan ng time para makakain. May it be midday meal, lunch, snacks, or dinner. Wala tayong nakitang ganun. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya. Pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero kung how was it po? Kasi earlier the Senate you said you don't expect a fair trial for their hearing po for the president. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. Okay. Ma'am, sorry, last na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The president asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. Imagine niyo kung paano lang kayo pinagtatawanan ng mga Duterte Duwagcom. Kasi, no, doon sa mga, alam mo, eto I want to show my appreciation doon sa mga talagang very keen to learn how the rule of law works. 'Di ba? Just by following the tracks of the Dutertes, you would know, especially itong mag-ama na to, since they are both lawyer. Actually, itong si Mayor Baste Duterte, nag-aaral yan ng law before siya maging mayor. I think he was in first year ba o second year nung tumigil siya para lang makapag-focus siya sa pagiging mayor niya. Marami tayong mga kakilala at kaibigan na nag-aaral ng law who are actually in politics. We have a very good friend from counselor po ng San Pedro Laguna na nag-aral habang siya ay isang konsehala. Napagaling pong konsehala. Sabi ko nga sa kanya,
Konsi, dapat maging mayor ka in the coming years. Sabi niya, nako, we're very good friends with the Mayor Art Mercado. Is it Mercado? San Pedro. Oh, Mayor Art Joseph Francis Mercado. Napakabait daw at napakagaling na mayor. So, sabi niya, she would rather support the good mayor of San Pedro Laguna. Nakakabilib na may mga ganun tao na they are challenging themselves and they wanted na maging, alam mo yun, maging parte ng napakagandang mundo ng legal profession. No? So dito, nakikita mo itong mag-aama na to, mga brilliant mind talaga. Sana nga makuha ni VP Sara Duterte ang galing ng kanyang ama when it comes to Saywar. No? So, imagine mo, no, habang nagtataasan ng boses yung mga tao dyan sa loob ng Duwagcom, yung mga mag-aamang Duterte, pinagtatawanan lang kayo sa mga katangahan nyo dyan sa loob. Diba? Oh. But in minutes, he was really at well now. Oh, yes. Bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. Nakikitang-kita. Ma'am, I know na, of course, you were there at the hearing. Of course, nandun din yung kaliwan, si former Senator Trillanes. Well, of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal, Red? Pero ma'am, kasi parang nirehash yung, former... No contest, Red, ha? Nirehash niya na mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni yung pang-Adilet, saka isa inyo daw na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, mag-dictate daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kongkulong and Mayor Pastel, to resign daw pag totoo daw yung bank account. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay, sa akin naman po, may punta naman. Ito guys, kung maalala nyo, there was even some questions kay Trillanes during the Duwagcom hearing. Tinanong sa kanya, saan galing yung mga documents na yon? So, ang sagot ni Trililing sa kanila, binigay po yan sa akin noong 2016. So, ibig sabihin, walang personal knowledge dyan si Trililing. Did he even verify and confirm sa mga banks na yan? Definitely, hindi siya entertaining ng mga banko because of the bank law secrecy. No? Bank secrecy law, sorry. Bank secrecy law. Habang nagtatanong nga kami ni Mantem yung no. So, in violation, kung sino man ang nakakuha niyan at ang paggamit niya, no, sabi yung pinag-uusapan nga namin ni Mantem yung mga ebidensya na ipinapakita, no, di umano ni Trililing dyan sa Duwagcom is galing, no, fruit of the poisonous tree nga. So, ang fruit of the poisonous tree po, hindi mo magagamit yan as an evidence against to another person. Diba? Kasi, yung di umano, mga bank details, bank accounts, at saka laman yan, is in violation po ng isang bank secrecy law. Okay? Kaya siya pumasok doon sa doctrine ng fruit of the poisonous tree.
Another thing, maliban pa doon, hindi naman po mismo si Trillanes, no, ang nakakuha nun. So, unverified information po yung pinipresenta niya sa Duwagcom. Another thing, yung mga pinakita niyang yon, na-file niya final niya ng kaso yon in the previous years. May mga final din po siyang kaso ngayon sa magbayaw na si Congressman Paulo Duterte at saka si Attorney Manscarpio. Which basically at the end of the day, kung ginamit niya yung same evidences niya diyan sa Duwagcom, same evidence na ginamit niya in the previous year, hindi po mag-hold ng water eh. No? Ibig sabihin, hindi po credible lahat ng pinangahawakan niya. Ito ay simpleng pangaharas lang sa pamilya Duterte, paninira ng kanilang mga pangalan. If you remember guys, no, there was even a pronouncement coming from VP Sara back in the early days. Panahon pa to ni PRRD. Ano sabi niya? She forewarned Trillanes. If he continues to mention her name, even sa pabulong at kung ano pa man, gagawin niyang mahirap etong si Trillanes. I think it's high time na gawin niya na yan. In an interview with Attorney Sal Panelo ng Bilyonaryo, at saka napanood ko rin yan sa TikTok, sabi ni sa Attorney Panelo, siya magiging legal counsel ng mga Duterte or the PRRD alone to file a legal cyber libel or libel case against Trillanes. Wala na pong Pinoy na mag-aabsuelto sa kanya. Gaya ng ginawa niya nung kinasuhan siya ng rebellion. Binigyan siya ng pardon, no, presidential pardon ni Pinoy. Na during the time ni PRRD, pinapasawalang bisa yon ni PRRD. Kaya galit na galit siya. Ngayon, Trillanes, hindi ka man nakulong doon. Dito sa mga isasampang kaso sa'yo ng mga Duterte, imagine mo ilang Duterte ang magpapakulong sa'yo. Lahat ng magkapatid na Duterte, yung ama, pati yung common law partner ni PRRD, kinaladkad mo. Isang pribadong tao. Sabi ni VP Sara, verify niya yung mga bank accounts sa pinakita ni Trilling even back in 2016. Imagine mo, yung ebidensya niya in 2016, walang nangyari hanggang 2024, binitbit pa rin niya. Diba? The question is, ilan taon na bang wala sa politics si Trillanes? Ano yung kinabubuhay niyan? Ganun ba kayaman ang pamilya niya? Ano mga negosyo ni Trillanes? Not unless merong pumupondo dyan kay Trillanes. Diba? Ilang milyon ang pinag-uusapan natin dito. When you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. What was your initial reaction po and pupunta po ba kayo sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inimbita nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter. We plan to say why. And then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan.
And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Ma'am, additional sa binanggit niya rin, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is a drug dealer, even implicated your husband po si attorney. Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana, no? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasseh Carpio. I'm sorry, I have to ask this. Yes. Sinabi ni Presidente sa hearing na sige bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang Alam mo, sa totoo lang, balikan lang natin ng konti yung tungkol sa invitation kay VP Sara. Imagine niyo para siyang na-hijack doon. Na bigla siyang pinapirma. Hindi man lang dinala ng maayos sa kanyang opisina. Baka nagmamadali pa silang gawin yung invitation na yun. Diba? Feeling ko tuloy hinijack siya doon eh. palabas na rin ang Malacanang saying na if the president will surrender himself, parang wala na rin silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC but hindi kami nagkausap kasi after nung hearing, so hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Pero you think now the family has to prepare doon sa naging statement ng president? I mean, PRR. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon eh. Pero sa akin wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. So basically, they're not taking this sitting down. They're ready to fight. Unang-una yung kaso, yung kinakaso daw di umano kay VP Sara. Dinadrag lang siya dito sa usapin ng ICC. No? At the end of the day, wala silang kayang patunayan dyan. And ulitin ko guys, ang ICC is just a complementary court even if tayo ay member pa ng ICC. Ibig sabihin, ang ICC papasok lang kung hindi gumagana ang justice system dito sa Pilipinas. Now, paano natin masasabi na hindi gumagana ang justice system dito sa Pilipinas kung in relation sa drug war ni PRRD during his term? Meron mga police na didismiss, nakukulong, may kaso, hanggang ngayon, hinihintay pa rin. There are more than thousands of them already who are facing legal battles in relation nga dito sa drug war ni PRRD. Ngayon, can somebody explain to us na ang ICC, ang justice system ng Pilipinas in relation to the drug war hindi po umuusad o hindi po gumagana? Because that will gonna be a very big insult para sa kapulisan. That will gonna be a very big insult sa ating judiciary. Now, if they're saying that. So, dito natin marirealize na ang mga tao sa loob ng Duwagcom is really into political may political agenda lang sila. They're not really after to extract the truth, to tell us or demonstrate sa atin kung ano ba talaga yung totoo. Sa pag-iimbita nila sa mga Duterte, lalong lumalabas yung totoo nilang intention at yung totoong nangyari. And yet, they are going to push their narrative para magmukhang masama ang mga Duterte. Sa mga nag-iisip na Filipinos trying to analyze, we are for the truth. Gaya nga ng aking panyerong si Martemyong, please do subscribe to his YouTube channel pala. At the end of every videos that I make, nandoon po siya, I highly recommend po na you follow him. Sabi nga namin ni Martemyong, even if Martemyong is pro-admin, hindi po siya bulag. Sana maging gaya po tayo dati, Martemyong. No?
kahit tayo po ay pro-Duterte or pro-admin, wag po tayong mag-collab. At the end of the day, tayo po ang pinagsisilbihan ng gobyernong ito. Tayo po ang nagpapakain sa mga hayop na to. So, let us continue to scrutinize and be educated. Kung may mga tanong kayo, we have lawyers, friend lawyers, nandiyan po si Atty. Libayan, nandiyan po si Atty. Claire. Kung kaya namin sagutin yung mga tanong ninyo ni Mang Temyo, feel free to drop your questions sa comment section. Otherwise, you can do your own research. Again, guys, I'll see you in the next video. Bye!